and looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Okay, magandang gabi po sa ating lahat at salamat sa Panginoon muli tayong may pagkakataon upang mag-aral ng kanyang salita. Tayo po muna ay manalangin before we read our text tonight. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon muli na pwede kayong matuto ng inyong salita. Bless po lahat na nakikinig at may maunawaan po sila, ma-encourage sila matuto ng mga prinsipyo nyo at patuloy na mabless ang aming pong pamilya sa pamamagitan ng mga salita nyo na may hahayag ngayong gabi. Gamitin niyo rin po ako upang maibahagi ang inyong salita ng maayos, Panginoon. Patawad po sa kasalanang nagawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Luke chapter 7 po, 9, or Luke chapter 9 verse 7 to 9. Sabi po ng Biblia, okay, now Herod the Tetrarch heard of all that was done by him. Narinig niya po ang Panginoon, yung pinag-aralan po natin kahapon na ang Panginoon po ay inutusan niya yung mga disipulo niyang mangaral, marami siyang ginawang mga miracles, ano po. At nung nalaman ni Herod po yan, dahil siya po ang hari ng Israel during that time, ay sabi niya, he was perplexed. Kumbaga, yung perplex po ay nataranta sa Tagalog, ano po. Because that it was said of some that John was risen from the dead. Okay, so may nagsasabi na si John ay nabuhay sa patay. Tingnan niyo po kung naihalin tulad si Jesus Christ kay John. Kasi po, ang daladala ni John na mensahe ay katulad din ng mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. Parehas po sila. Walang pinagkaiba. John preached repentance, preached he baptized, diba? Po ang dalawang trabaho niya, and he prepared the way of the Lord. At parehas, kaya nga napagkamalan siyang si John, ano po, na binihead niya, yung pinugutan na ng ulo. Verse number 8, and of some that Elias had appeared, and of others that one of the old prophets was risen again. And Herod said, John I have beheaded, but who is this of whom I hear such things? And he desire to see him. Kaya gusto niya pong makita itong ang Panginoong Jesucristo. Kala niya kasi yan si John na kanyang pinugutan ng ulo, kasi magkaparehas po sila ng ginagawa. Ganon din naman po tayo ho. Yung mensahe ng Panginoon ni John, mga apostles at disciple, katulad din po. Walang pinagkaiba ang ating pong mensahe sa panahon ngayon na ipinapangaral mula sa salita ng Diyos. Kaya nga po hindi po tayo gumagamit ng anumang libro na ginawa ng tao. Sabihin naman yan, libro ng anuman yan, ng relihiyon. Iisa lang po ang libro natin sa church. Walang iba kundi ang Bible, the King James Bible, mga kapatid. Okay? At yan po ang authorization na version. Na from the original, because other versions, marami po dyan na perverted, ano po. So yung perplex po dyan, diaporio sa Greek, ano po, to entirely at loss. Okay? So nawalan siya ng, kumbaga, nawala siya sa kanyang kaisipan. Nataranta, di ba? Pag natataranta, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Yan po ang nangyari kay Herod, ano po. So Herod the Tetrarch is perplexed by reports of Jesus' miracles.
wondering if John the Baptist, whom he had beheaded, has risen. This text highlights the growing fame of Jesus, the confusion regarding his identity, and Herod's guilty, selfish desire to see him. Okay, sapagkat gusto niyang kumbaga, patahimikin din ang Panginoon. So, number 1, a troubled conscience doesn't stay quiet. Kaya nga po, kumbaga, na nag-troubled siya di ba? Talagang nataranta po siya. Kaya nga, hindi siya nanatiling ganun. Sa katunayan po, of course, ang mga hari ng araw, alam po nilang masapawan sa kanilang pamumuno. Yung gusto nila silang hari habang buhay. Alright? Ang alam nila na tinatawag ng ating Panginoon na King of Kings, the King of the Jews. Hindi niya papayag. Kaya nga nung pagkasilang pa lang niya, gusto niya nang patayan ng ating Panginoon. Okay? And, kaya alam niyo po, tignan niyo po So, Herod's fear and confusion reflect guilt over what he did to John the Baptist. Even with power and status, he couldn't escape inner conviction. So, wrong action tend to resurface in the mind, pushing a person toward either repentance or deeper denial. Alright? So, guilt has a way of surfacing. A clear conscience comes through repentance, not avoidance. So, yung kanyang guilt, ang siyang nanatili sa kanya, at saka kaya siya nababalisa. Kaya nga, wrong na yung kanyang action Gusto niya ng, kumbaga, pugutan din, maari, ng ulo, ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, natakot siya, nako-confuse siya, at gusto niyang, patahimikin ng Panginoon dahil naapektuhan po ang kanyang trono. Maaring, natataranta siya, baka agawin ng trono sa akin, or ang mga loyalty ng mga tao ay mapunta sa kanya at mawala sa akin. So, yan po ang nangyayari sa isang troubled na tao. Number 2, people interpret Jesus in different ways. Makikita niyo po dito sa verse 8. Hindi lang si John ang nabanggit dyan, kundi pati si Elijah. So, people speculated about Jesus Christ, whether he's John, Elijah, or another prophet na nabuhay muli. So, may mga tao na ini-interpret ang Panginoon, ini-different kumbaga, yung anong tawag dyan, yung hinahalin tulad, kumbaga, kinukumpara. Some thought Jesus was John revived, others Elijah, and another prophet. This shows how people try to fit truth into familiar categories. Even today, people reduce Jesus to be a teacher, prophet lang siya, or symbol, but the passage pushes the question who really is. Okay? So, kumbaga, katulad dun sa Cambodia noon, nung pumunta po ako nag-mission trip doon, ay si Jesus ay hindi nila kilala. Kumbaga, tao lang. Diba? Tao lang. Sa iba namang pananampalataya, propeta lang. Sa iba naman, maliit na Diyos. Sa iba naman ay tao lang siya. Sa iba, teacher lang siya. So, kumbaga ganun, ang pagkakilala ng tao, maraming tao sa ating Panginoon. Alright? Pero, tandaan natin na si Jesus Christ ay iba sa tao. Alright? Diyos siya Hindi siya ordinaryo. Na tao. So, siya ay Diyos, mga kapatid. Kaya nga po, imbes na tayo maniwala lang sa sinasabi, saliksikin natin mula salita ng Diyos na kung sino talagang ating Panginoon. Siya yung tagapagligtas natin. Siya po ay Diyos. Siya po ay kumbaga, yung character niya ay omnipotent, omniscient, omnipresent God. Makapangyarihan, supreme in all authority, mga kapatid. Iba po siya sa tao or pinapaniwalaan ng ibang religion. Okay? So, number 2, curiosity isn't the same as faith. So, sabi ni Herod, and he desired to see him. Curious lang siya na makita siya. So, Herod wanted to see Jesus, but do not follow him. Gusto niya lang makita, pero ayaw niya namang talagang sundan. Only to satisfy curiosity. Kaya ito, sabi niya, gusto ko siyang makita. So, interest in spiritual things doesn't automatically lead to transformation.
Kaya nga marami pong nagsisimba, hindi natatransform sapagkat nung narinig nila ang mensahe, ayaw nilang sundin. 'Di ba? So kumbaga, nakinig, pero hindi naman sinunod kaya hindi na transform ang buhay. Ganun pa rin siya katulad dati. Walang pinagkaiba. Namumuhay pa rin siya sa kanyang old sinful nature. Alright, hindi sa new divine nature. Na sana na-transform na siya, na sana malapit na siya sa Diyos, conforming in the image of Christ. Alright? Pero dahil nga sa nakikinig lang siya, nagsisimba, hindi naman nagsumusunod sa Diyos, hindi naman nagsosoul winning, hindi naman nag-i-involve sa ministry, walang ministry sa church, hindi nag-a-usher, hindi nag-choir or nagde-drive or anumang ministry na pwede sana siyang mag-fit doon, ayaw namang gawin niya. Alright? Kaya nga, iba po yung napapakinggan mo lang at nagsisimba ka lang, pero ginagawa mo at sinusunod mo yung naririnig mo na gusto ng Panginoon sa'yo. So there's a difference between wanting to see and willing to believe and change. So, kaya nga, curious lang si Herod eh. Gusto ko lang siyang makita, pero hindi naman para sundin talaga. Huwag pong ganun tayo. Sana mga kapatid, pag sa tuwing nakikinig tayo sa salita ng Diyos, Sunday morning, Sunday night, Thursday night, maging tapat po tayo dyan. Hindi lang po Sunday morning, Sunday night din po. Hindi po ang Sunday night po ay hindi po yan option. Na pag hindi ka magsimba ng umaga, huwag ka na rin magsimba ng hapon. Or anuman, di ba? So, hindi option yan. Part yan ng panambahan. Tignan nyo sa Biblia, meron silang Sunday mornings, may Sunday night, may nagtitipon po sila. Actually, araw-araw, daily in the temple, sabi ng Bible. This is not to teach and preach Jesus Christ. Kaya nga po kapatid, hindi lang dapat tayo nagsisimba, na curious, dapat sinusunod natin ang Panginoon. Ginagawa po natin. Dapat soul winner na po tayo, involved ka na sa ministry. Dapat nga may dinidisciple ka na eh. Yeah? So, interest in Jesus without obedience leads nowhere spiritually. Kahit na interesado tayo sa Panginoon, without obedience, hindi naman tayo sumusunod sa Kanya, leads nowhere spiritually. Wala kang pupuntahan, mananatili ka dyan sa kalagayang ganyan. Number 4, power and access don't guarantee understanding. So, makapangyarihan si Herod, he was perplexed pa rin. Alright? Taranta. Makapangyarihan siya bilang hari, humanly speaking, siya yung pinaka-powerful sa Israel. Pero, don't guarantee understanding. Hindi niya nauunawaan ang gustong iparating ng Diyos sa kanya. Diba? Kaya nga po, ang understanding ng salita ng Diyos, diba? Ay hindi po, kung may secular knowledge ka, kahit na cum laude, magna cum laude, kung ano ka man dyan, pero hindi dyan na ipapaliwanag ang salita ng Diyos because the Bible is spiritually discerned. Diba? Kumbaga, spiritually discerned. Kailangan na tayong i-lead ng Holy Spirit to be able to understand the Word of God. Sabi nga ni Paul that I may know Him. Oo, sa Philippians 3:10. Kasi kung ang humahad lang sa akin ay ang talino ko, ay ang posisyon ko bilang abogado, member ng Sanhedrin Court, and kung ang humahad lang ay itong rank ko, or position, or kayamanan ko, or edukasyon ko, I counted them but dung, sabi niya ni Apostle Paul. Wala, waste ito, sabi niya. Dung, waste, ipot, kumbaga, dumi. That I may know Him, sabi ng Biblia. Kaya alam niyo po, mahalaga po na patuloy natin makilala ang Panginoon. So Herod had authority and access to information. Herod had authority and access to information, yet he remained confused. Naririnig niya ng Panginoon Dapat maligtas na dapat to Dapat transform na to. Pero nanatili pa rin siyang confused. Spiritual truth isn't grasped by position or influence, but by openness and humility. So spiritual understanding comes through humility, not status. Hindi dahil hari siya, kundi sa pagpapakumbaba, gustong makita ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, especially maligtas. Sa panghuli po, avoid delaying truth. Alright?
Herod heard about Jesus but didn't respond rightly. The passage hints at the missed opportunity. He was close to the truth. Malapit na siya sa katotohanan eh. Yet didn't embrace it. Delaying a response to truth can harden a heart. Kaya nga, almost na siyang maligtas. Almost na siyang makatiyak ng langit. Almost na siyang magkaroon ng relasyon sa Diyos. Pero, dinelay niya. Rineject niya. Kaya sabi sa Hebrews 3:5, today, if you hear His voice, harden not your heart. 2 Corinthians 6:2, now is the day of salvation. So ngayon na, hindi bukas. Kasi baka katulad ng isang tao dito sa Kandom, namatay lately. Kaya hindi natin alam eh. Kinakailangan po, now, kung hindi ka paligtas, tanggapin mo na si Jesus bilang iyong sariling tagapagligtas. Para ikaw ay maligtas pa sa impyerno at mapunta ng langit. So hearing truth without acting on it can harden the heart of God. Sa ating principles of the day po, ay your perplexity, sabi ko dyan, can be your predicaments. So anong bumabagabag sa'yo, anong nagtutrouble sa'yo, yan ang perplexities. Can be your predicaments. Baka hindi mo na magawa yung obligasyon mo, yung dapat mong ginagawa, kasi trouble ka. Taranta kumbaga. Number 2, your confusion can lead you to troubled situation. Kaya wag po tayong ma-confuse, kapatid. Magpa-guide po tayo sa Panginoon. Manalangin tayo. Alright? Lead us, O Lord, every day. Give me the truth. Teach me what should I supposed to do. Kalimutan na po natin yung gusto natin. Kalimutan na po natin ang gusto natin. Ang buhay natin dito sa lupa ay kung ano ang gusto ng Diyos, hindi kung anong gusto natin. Ang purpose ng ating creation is to glorify God. Ang purpose ng salvation natin is to glorify God. Diba? Let God be God. Ang Diyos ang bubuhay sa ating pamilya, hindi po pera, hindi trabaho, hindi negosyo, Diyos. Susundan na lang po natin siya. Alright? And it's not about us, it's about Jesus Christ. Okay? Ay manalangin, dakilang Diyos, bless mo po ang salita na aming natutunan sa gabi nito. Manatili po ito, ma-encourage po ang bawat isa, manatili sa inyong kalooban. Muli, salamat, Panginoon, kayo pong mag-bless sa lahat ng nakikinig na manatili ang mga. Thank you, bless you po ang kanilang pamilya. In Jesus' name I pray. Amen. Sa lahat po ng nakikinig, muli, magandang gabi, Brother Christian Paul. Saan ka, Brad? Diyan sa Sarat ba? So, Christian Paul. Ganun din po sa taga-Batak, mga sa Ilocos Norte, sa Ilocos Sur, sa Candon po, sa Pangasinan, Pampanga, Bulacan, dyan sa South Korea, sa Asia, sa Amerika. Alright, sa Southern California, Kananay Dora. Magandang gabi po sa inyo dyan at sa iba-ibang paring pa ng mundo. Meron dyan sa Texas at iba-iba pang nakikinig ng sa atin po, live or replay. God bless you po. See you in the next episode of our daily words of encouragement. God bless you all. I love you all. In the name of the Lord. Good night po.